Okay, magandang gabi po sa inyo, Executive Director Benito Ramos. Maraming salamat po, sir, sa pagtanggap niyo po sa aming tawag. Una po sa lahat, sir, gusto namin pong malaman kung ano na po yung development. What has been so far the situation now in terms of in terms of the damages to the crops that was taken out from Tropical Depression Dodong, sir? Yung si Dodong, minimal ang absensya niya, except yung dalawa na patay. Natin yung reported missing kahapon doon sa Batangas ay nasaktuhan na ang bakay nito. Confirmed death. Ang pangalan niya ay si Mark Mateo. Mark Mateo. Romblon. Sa Romblon. Romblon, si Alejandra Morfil. Dito ay natagpuan yung bangkay niya sa confirm dalawa ang patay natin. Romblon at dito sa Batangas City. Okay, Romblon and Batangas. Sir, sandali lamang po, no? Let me clarify this, sir. News reports came out po at sinasabi na 4 na raw po ang patay. So, pakilinaw lamang po, no? So, 2 lamang po ang patay. Opo, 2 lang ang patay. So, that's clear. That's confirmed, no? 2 are confirmed dead. What about po those, the casualties, sir? Wala tayong ibang casualties na naitala. Yung sa infrastructure ay walang mai-report na nasira dahil hindi naman ito ganap na bagyo. Ito nga ay tropical depression lang ito, hindi tropical storm. Sa pananim lang, bukas magkaroon na tayo ng figure kung magkano yung estimate ng Department of Agriculture sa agriculture sector. Sa ngayon ay hindi pa natin nakuha ngayon dahil nandyan pa sa vicinity ng Pangasinan itong si typhoon ay si tropical depression na Dodong. Okay, sir. Nabanggit nyo yung Romblon, yung mga probinsya ng Romblon at Batangas, no? Kung saan meron nga pong naitalang namatay. Ano pa ho ba yung mga probinsya na masasabi nating naapektuhan ng husto ng tropical depression na Dodong? Wala naman na masyadong mapinsala dito. Dito sa Central Luzon, yung probinsya ng Bataan, 2 munisipyo lang ang may baha kanina umaga. Yung Balanga, yung capital town ng Bataan, Balanga at saka yung Binalupihan. Umupa na po ngayon, wala tayong naitala na casualty. Except dito ngayon, binabantayan natin doon sa may Bolinao, Pangasinan dahil nandyan pa 150 kilometers west of Dagupan City. Meron tayong binabantayan ngayon na fishing vessel, 26 ang crew members nito, galing sa Spratly. Spratly ito, pauwi sa Bolinao. Walang contact kami ng alas 3. Dapat sa 6:30, nandun na sila sa Bolinao. Hindi nakarating yung fishing vessel ito. Ang marka nito ay 3MS Wolf. 45 tonner po ito with 26 crew members. Okay. So, sandali lamang po, sir, no? So, yung vessel, yung naval vessel na dapat papunta sa Bolinao, Pangasinan, ay hindi po nakarating dun sa tamang oras. Tama po ba ako? Hindi nakarating ng tamang oras. So, ano na po ang nangyari sa kanila, sir? Would you have any information as to what happened to the vessel, sir, supposed to be going to Bolinao, Pangasinan? Lost contact sila doon sa Bolinao. 3 o'clock kanilang hapon. Wala na contact ngayon. We interpret this to mean it's either nasira yung radyo nila o nag-capsize. Dapat nakarating na sila sa Bolinao ng 6:30. So, ngayon ay yung Philippine Navy natin at saka Coast Guard ang inutusan natin na maghanap sa kanila. Okay, pero sir, is it safe to say that the people na nakasakay po doon sa vessel are safe? Sana ay safe sila dahil ito nga, hindi pa natin malaman kung anong real status dahil no contact. So ilan po yung laman? West of Anda. Ilan po yung laman na tao doon sa vessel na yon, sir? Would you have information on that? 26 ang 26 ang tao. Okay.
So siguro it's better that we also get an update on that, no, sir? But anyway, sir, we would like to thank you, sir, again, for taking our call and for talking to us, sir. Thank you very much, Executive Secretary Benito Ramos. Magandang gabi. Opo. All right, so that was the Executive Secretary of the NDRRMC, Executive Secretary Benito Ramos.